Kamakailan lang ay dumating na sa Pilipinas ang panghuling batch ng mga in-order na Sabra light tanks para sa Philippine Army na nabili ng bansa noong taong 2021 mula sa Israeli company na Elbit Systems na nagkakahalaga ng nasa 8.5 billion pesos. Nasa 19 na sa ngayon ang mga Sabra light tanks ng ating Army na kung saan patuloy ang kanilang pag-testing at pagsasanay gamit ang naturang armas sa iba't ibang military exercise katulad na lang ng balikatan upang malaman ang kapabilidad nito at kung nababagay nga ba ang tangke sa mga operasyon ng Philippine Army. At sa mga hindi pa nakakaalam, hindi lang din ang nasa 19 na Sabra light tanks ang kasama sa 8.5 billion pesos na project na ito ng ating hukbong senatahan dahil mayroon pang 10 tank destroyer na kasama dito na malaki din ang may tutulong sa coastal defense ng bansa. Ang tawag sa mga tank destroyer na ito ay ang mga Sabra Thunder 2 tank destroyers na magkasamang ginawa ngayon ng bansang Israel at Czech Republic at sa aking opinyon lamang ay mas nagagandahan pa ako dito kumpara sa Sabra light tanks dahil sa mas mabilis at mas magaan ang mga ito na mas magpapadali ng deployment sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kahit na mismo ang bansang Japan ay unti-unti nang pinapalitan ng iilan sa kanilang mga tangke ng kanilang bagong Type 16 Maneuver Combat Vehicle na armado din ng halos kaparehong armas sa ating Sabra light tanks na 105mm cannon dahil sa kaya itong ikarga sa mga cargo aircraft ng kanilang Air Force at kayang i-deploy sa kahit saang isla ng ating bansa. Pagbalik sa proyekto ng Philippine Army, mabuti na lang ay natuloy nga talaga ang mga Sabra Thunder 2 tank destroyers dahil mayroong mga sabi-sabi noon na hindi na matutuloy ito dahil na rin sa mas mahal pa ang mga ito kumpara sa mga tangke ng Pilipinas at sinasabing daragdagan na lamang ang ating mga Sabra light tanks. Ngunit sa ngayon ay ibinalitang ginagawa na ng Czech Republic ang mga Thunder 2 at pagkatapos nito ay iinstolan ito ng Israel ng turret at kanyon sa taas, pati na rin mga subsystems nito at umaasa tayong mabilis itong may dideliver sa Pilipinas. Kapag naging maganda ang kinalabasan ng Sabra Thunder 2 ay hindi lang ang bansang Israel ang makakakuha pa ng mas maraming kontrata, kundi pati na rin ang Czech Republic na kasalukuyan ding nag-o-offer ng kanilang iba pang armas sa Pilipinas at umaasang mananalo sa mga susunod na proyekto. Kabilang na nga sa kanilang kasalukuyang ino-offer ay ang kanilang Beta self-propelled howitzer laban sa offer ng ibang bansa tulad ng France at Israel at umaasa tayong ang Czech Republic ang makakakuha ng kontrata. Katulad lang din ang mga Beta self-propelled howitzers sa ating mga Atmos 2000 na nabili mula sa Israel, ngunit ang malaking pinagkaiba dito ay mas advanced ang mga dita dahil sa automatic na halos lahat ng operasyon nito, sinasabing mas accurate at mas mabilis ang rate of fire, at kinakailangan lamang ng 2 katao upang i-operate ang weapon system. Umaasa din tayo na may kukonsidera din ng Philippine Air Force ang L-39NG ng Czech Republic para sa kanilang Advanced Trainer Jet project na papalit sa mga S-211 aircraft na sobrang luma na ginagamit pa rin sa ngayon ng ating hukbong senatahan. Masasabi rin natin na maganda ang mga L-39NG aircraft dahil nasa 10 bansa ang nakapila ngayon sa pag-order nito at magagamit din ito sa mga operasyon laban sa mga lokal na rebelde dahil kaya din ito magdala ng mga missiles at bomba. At dahil nga sa sobrang delay na rin sa ngayon ng mga Guarani Armored Personnel Carrier na in-order pa ng Pilipinas noon ding taong 2021 na magkasamang ginagawa ng Israel at bansang Brazil, ay magandang palitan na lang ito sa susunod ng mga 6x6 na Thunder 2 Armored Personnel Carrier na mas magandang klase ng armored vehicle, ngunit mas kamahalan lamang dahil sa mas advanced na teknolohiya nito. At bilang dagdag topic na lang din sa araw na ito, tuluyan ng kinansila ng US Army ang karagdagan pang order para sa kanilang bagong M10 Booker light tank
na isang klase ng tangke na halos kaparehos ng Sabra light tank, ngunit mas armado ito, mas advanced ang mga subsystems, at mas protektado dahil sa mas makapal na armor nito. Ayon sa US Army, masyado umanong mabigat ang mga M10 Booker na nasa 38 tons upang i-airdrop mula sa kanilang mga aircraft at magpupokus na lang umano sila sa pag-acquire ng mas maraming drones base sa kanilang natutunan sa giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. At ayon naman sa defense page na Max Defense, dapat umanong i-negotiate ng Pilipinas sa US government na kunin na lang ang kanilang M10 Booker dahil mukhang wala na rin namang plano ang bansa na gamitin ito. At nasa libo-libo pa din ang kanilang mga main battle tank katulad na lang ng M1 Abrams. Saktong-sakto umano ang mga M10 Booker para sa Philippine Army dahil maliban sa kompleto sa mga armas at equipment ito, ay magaan pa ito para makadaan sa ating mga tulay at paniguradong magagamit ito sa operasyon laban sa lokal na rebelde. Sa ngayon, umaasa tayong magkakatotoo ang kagustuhan na ito ng Max Defense at madadagdagan ng panibagong armored vehicle ang ating hukbong sindatahan.